Morning sa ating lahat mga kaibigan. Andito na naman tayo sa ating usapang magmamanok po. Kahapon mga kaibigan, nuloy ko yung paglinis doon mga kaibigan, at saka medyo nahirapan ako doon sa saging mga kaibigan kasi mahirap siyang ano ba yung tao yung i-label mga kaibigan kasi yung itak hindi makaano mga kaibigan, kailangan talaga ng parang mapiko mga kaibigan, yung may ano dito sa anong tawag dan, yung kailangan talaga siya ng medyo malapad mga kaibigan na putuin talaga mga kaibigan. Kaya nahirapan po tayo po at saka medyo baka susunod po tayo bumili ng TV pag may pambili tayo mga kaibigan. Yung kahapon mga kaibigan, yung kaninang umaga lang ay medyo nagligo tayo ng mga yung mga silto natin na 4 months old mga kaibigan. Ako, ang ganda na po nila po. Siguro pagdating ng mga 5-6 months yan mga kaibigan ay siguro talagang talagang purma na po siguro mga kaibigan. Pero yung Shilton ko, may nakakuha sa akin dyan, yung nagbayad na si Murasil, sino ba yun? Murasil, talagang maghintay siya sa po, kasi yung Pamparis doon mga kaibigan ay medyo maliliit pa po, kasi kinuha niya mga kaibigan isang Paris po. Nagluko yung incubator natin. Baka baka mga August pa siguro, September siguro. Pero yung isa, na nagkuha din sa atin ng Paris, kinuha na niya yung mga 4 months, pero binigyan ko na rin siya ng Pamparis na yung Pamparis talaga kahit bata pa, kinuha na niya mga kaibigan, at saka yung medyo malaki-laking babae din na Shilton din, kasi medyo na siya mga kaibigan na maghintay pa, kaya kinuha na niya yung binigyan ko na rin siya ng yung Pamparis talaga kahit medyo maliit pa. Gusto niya kunin mga kaibigan, gusto na siguro niya alagaan po. Maganda naman yun talagang tayo talaga mag-alaga, yung mag-breed tayo. Kasi pakainin natin yung ng mga yung sa akin dito mga kaibigan, pakain ko dito ay stag developer pa rin kahit mga 4 months sila po. Sinali ko na yung iba dito sa GMP3 kasi medyo bumuka yung mga katawan nila din. Kaya natuwa ako dito sa Shilton natin mga kaibigan, saka may mga palabas din tayo ng mga gold sa bulik mga kaibigan, kasi sigurado ako magaling talaga yung bulik na yan, kasi 2 bulik yan. Yung gold, masyadong magaling yun. Alam naman natin mga kaibigan na yung bulik talaga pag may Paris yan sa ito na may mga angat yan, may mga ilag, mas lalong magaling po. Kaya bandit sila ng Litborn, saka yung Bismin band mga kaibigan. Maganda yan, saka may gold din ako isa dyan na process siya sa 5G po. Napakagandang gold po mga kaibigan. Ay tayo naman ay puro maganda si atin, pero ito lang mga kaibigan, napakagandang pormahan po. Yung 5G na ipuan sa kaiding, na-cross yun sa gold mga kaibigan. Yung nakuha sa ating kaibigan na si Mike Salada po, kaya nakaproduce naman ng gold, pero process na siya ng 5G mga kaibigan.
Ang laman niya siguro ng gold niya at puro sweater na kasi nakapasok na puso. May nakapasok na golden boy. Doon sa golden boy, medyo gumaling, mas lalong gumagaling po. Kaya ngayon, pinarisa ko siya ng 5K. Tingnan natin kung anong resulta, mga kaibigan. Baka may mga piti-piti na napalo yan, mga kaibigan. Kasi alam mo na 5K talaga. Maraming palo yan. Posible naman kung anong palo yan. Kaya sa araw na ito, mga kaibigan, pag-usapan natin itong tinatawag, kasi kahapon nag-take sa akin tungkol about mga kaibigan, yung inbreeding po, kung paano i-breed yung inbreeding, mga kaibigan. May sa akin na napagtunan natin ng pansin, na sabi niya ay ano ba ang pinaka-effective po, itong back to mama or back to lula, back to lulo, back to papa or back to lulo. Sa akin naman dyan, mga kaibigan, dito tayo sa back to lula po or back to lulo, kasi yan din ang style yan din ang sistema na ginagamit ni Deng, mga kaibigan, na di talaga siya gumagamit ng back to mama, back to papa, yung back to lulo, back to lula, back to cousin, meet sa cousin, meet sa mga mga kaibigan, yung tinatawag nilang medyo kasi itong mama at papa, mga kaibigan, medyo magkakalapit na po. Sa akin, mga kaibigan, mas prefer po ako sa back to lula or back to lulo po. Kasi alam naman natin, mga kaibigan, alam niyo naman na ako po ay hindi ko talaga ako fan ng yung mga inbreeding, mga kaibigan, lalo na sa mga back to mama, back to papa. Pero pag gusto mo talaga na yung katulad kay Sir Lance Laturi na back to mama, back to lula, ay siguro, mga kaibigan, ay kumplito tayo ng vaccination po. Kasi alam naman natin, mga kaibigan, pag inbreeding na po, lalo na sa medyo magkakalapit lang, lalo na sa brother-sister meeting, back to lula, back to lulo, ay kailangan natin yung kumplito yung vaccination program natin dyan, mga kaibigan. Umpisa tayo dyan sa B1B1, ay talagang gamitan natin ng B1B1, mga kaibigan. Tapos lasuta, gumburo, lasuta, yung mga dapat talaga, mga kaibigan, at maiwasan po ay yung mga mycoplasma, yung mga ganong klaseng marami, mga kaibigan. Kaya may mga 4-in-1 dyan, may mga 3-in-1, magastos sila. Yung katulad ng kaibigan ko, yung pagpadala sa atin ng mga Jerry Jenkins, medyo gasto niya, mga kaibigan, yung immunization na, mga kaibigan, maabot na po ng mga 8,000 ba yun, mga kaibigan, yung 4-in-1 ba yun, hindi ko lang alam kung kulang pa daw yung 8,000, mga kaibigan, baka umabot pa ng 15K po, hindi ko alam kung mga bakunang vaccination dapat gawin doon, mga kaibigan, kasi hindi naman tayo, sa atin dito, mga basic lang. Alam nyo na, mga backyard na tayo, napakamura, tapos kumplito mo pa, wala na matira sa atin dyan, mga kaibigan. Pero pag tayo talaga, advice ko, hindi lang advice, kailangan talaga yan, lalo na sa inbreeding, back to mama, back to papa, kailangan talaga kumplito ng immunization dyan, mga kaibigan. Lahat po, siguro kung pwede natin lahatin ay talagang, kasi itong mag-inbreeding ka, mga kaibigan, maliban sa mag-ano ka ng panahon, kaya itudo mo na para medyo makaiwas ka. Hindi naman makaiwas yan kasi may mga lumalabas talagang deformitas yan, mga kaibigan, o mga mali sa kanilang mga pagbibreed po. Lumalabas talaga yung mga abnormalities, yung mga lahat na hindi maganda, mga kaibigan. Kahit lagyan mo, mas lalo na pag hindi ka gumagamit ng mga bakuna po, kailangan talaga, mga kaibigan, na kumplito ng vaccination po. At saka maganda talaga yung vaccination program. Kailangan talaga na may mentor ka dyan, o may magsabi talaga sa iyo dyan. Yung mga kumpanya na medyo may sila, mga kaibigan, may mga sarili silang sistema po sa vaccination, mga kaibigan. Tulad ng mga excellence, yung mga anong klaseng dyan, mga kumpanya po. Kailangan talaga ka dyan, marites ka dyan, mga kaibigan, kasi kailangan yun. Kaya hindi ako masyado fan sa mga yung inbreeding, mga kaibigan, kasi maliban sa tayo ng panahon, oras, saka pira, mga kaibigan. Saka hindi po pa malaman kung talagang marami bang makuha sa iyo dyan. Kasi selection ka pa dyan. Naku, kaya sa akin, mga kaibigan, ang payo ko dyan ay talagang yung line breed lang talaga mas madali lang po. Kasi yung iba, mga kaibigan, masyado silang metikuloso, yung nakuha nilang bloodline. Gusto talaga nila na yun talaga magpatuloy po yung bloodline na yan. Pero sa atin, mga kaibigan, pag kumukuha tayo ng limon, doon talaga sa mga legit, di doon ka rin kumukuha ng yung
doon ka rin talaga kumukuha ng babae o lalaki na pwede mong i-line breed, mga kaibigan. Kaya hindi na tayo sa inbreeding po, kasi yun, mahirap yun, mga kaibigan. Mahiriban sa magastos. Kailangan may tauhan ka. Kasi kung ikaw lang dyan, ako mahirap po. Okay lang ito sa atin, palabas na tayo ng 50 to 100, kaya natin yun. Kaya nin bakunahan yun, pero yung mga medyo basic lang, hindi na maabot dun sa kung ano pa yung mga klaseng bakuna dyan, mga kaibigan. Kaya sa atin, ito kasi nagtanong sa akin, mga kaibigan, marami siya nagtanong about inbreeding, basta pumapasok siguro ito sa inbreeding system, mga kaibigan. Pero sa akin dyan, pinakamaganda talagang gawin dyan, mga kaibigan, itong line breeding na talaga. Kung gusto mong mag-maintain ng isang strain o isang bloodline, tulad ngayon, mga kaibigan, lalo na sa mga modern bloodline, katulad ng mga Golden Boy, 5K, di katulad dati, mga kaibigan, yung mga Limon, Claret, talagang ganun yun, mga kaibigan, na medyo gusto ka talaga bilang isang breeder, gusto mo talagang ma-maintain yun, yung pinaka, yung pinaka the best talaga na kung ano yung makuha mong about na may balik mo yung strain na yun, o talagang mapasigla mo yung na klaseng yun, bloodline na yun o genes, mga kaibigan. Kaya gawin mo lahat po, pero sa akin, mga kaibigan, line breeding yung talaga ang pinaka-the best po. Pwede gumamit lang, pero magastos, mga kaibigan, magastos at saka panahon po. Kaya ako, mga kaibigan, bilang isang magmamanok, tayo naman ay mga gilid boys lang, pero kahit gilid boys tayo, mga kaibigan, ay talagang natin yung pinaka-the best natin, mga kaibigan, na makuha talaga yung kung anong gusto natin sa breeding po. Katulad ko, may maintain tayong Shilton at saka Golden Boy. Mayroon din tayong 5K kasi yung mga bagong bloodline na yan, mga kaibigan. Yung 5K, yung Golden Boy ay talagang makatulong po sa kung anong mga dapat gawin natin sa mga cruises po. Lalo na itong Shilton. Ang Shilton naman, mga kaibigan, ay mga old line din yan. Pero nakita ko, mga kaibigan, na magaling talaga po. At saka kung hanapin mo naman ay medyo mataas na manok, bulto ay Shilton na yan, kaibigan po yan. Siguro pagdating ng mga 10 months from now, 5 months, 6 months pa, baka makaproduce na tayo ng mga gandang Shilton po. Yun lang po, mga kaibigan, yun lang ating may share about kasi itong breeding, mga kaibigan, ay napakahirap, mga kaibigan, pag magamit tayo ng sistema na inbreeding, kaibigan. Para sa pinakamadaling solusyon po, kung gusto mo talagang may maintain ang bloodline, line breeding lang talaga ang dyan, mga kaibigan, ang solusyon po. Depende na lang sa inyo. Pwedeng sundin yan, pwedeng hindi naman. Kung sa akin, line breed lang talaga, mga kaibigan. Makamura tayo, kuha tayo ng babae po. Yun lang talaga, kasi pag lalaki ngayon, mga kaibigan, ako, lalo na pag kumukuha ka sa mga legit breeder, tulad gina B-Boy, gina EJ, Red, ako, nag-rinse ng 15K, lalo na kay Montero, mga kaibigan, 10 to 15 siguro. Ako, mahirap yun. Kung sa akin yan, mga kaibigan, lalaki na yan po. Baka may mga freebie pa. Saka magamit mo talaga, lalo na pag medyo naglaban ka lang, panlaban ng talaga. Ako, dito na tayo sa mga gilid-gilid boys, mga kaibigan, ay talaga hindi. Sa lahat, palagi kong sinasabi dyan, mga kaibigan, na kailangan mo talaga, pag mag-breed ka, honest ka talaga, mga kaibigan, kasi hindi ka na talaga babalikan, mga kaibigan, pag medyo may maka-foul ka, medyo mabigat po. Kahit nga yung vlogger na medyo talagang yung pangalan niya, nahirapan siya sa umpisa, mga kaibigan, yung medyo yung channel niya eh. Alam nyo naman yung istorya na yun, mga kaibigan. Pero ngayon, mga kaibigan, nakabangon. Medyo naging naman ulit po. Ay kasi mga bloodline na kinunan niya, doon talaga sa mga legit na po. Pero masyadong mahal pa rin, mga kaibigan. Kung kukuha tayo doon, mga kaibigan, doon na lang tayo sa pinaka-legit po. Pero kung gusto ka panlaban lang, dito tayo sa mga gilid boys, mga kaibigan. Pero mayroon naman tayong mapili na mga street breed, mga kaibigan. Pero kunti lang ba? Isa, dalawa. Pero sa mga bloodline natin dito, mga kaibigan, na nag-straight tayo, pwede na yan paikot-ikutin, mga kaibigan. Lalo itong Shilton, Pumpkin, itong Golden Boy, may 5K din tayo. Pwede sila-sila lang ang iano mong kaibigan, laro-laruin po. Pero pag gusto ka pang wala nang hanapin, kaibigan, kasi pag diin ng palo, nandyan na yan sa mga sweater po.
pumpkin hats naman mga kaibigan, ako, madiin din mga palo. Maganda pa, magkulay mga kaibigan. Kung gusto mo naman na medyo mautak, silto na yan mga kaibigan. May mga angat, kunting ilag lang, pandiin na palo. Nako, yun lang po. Pero mga kaibigan, ay talagang babalik naman ako doon sa pisto natin mamaya mga kaibigan. Tapusin ko talaga yun mga kaibigan kasi nahirapan ako doon sa mga saging na pinutol po. Nahirapan akong i-label sila mga kaibigan. Kaya yun lang po. Yun lang ating may share sa araw na to. Magandang umaga sa ating lahat po.